this is no longer about Pastor Kibuloy only. This is not about Kingdom of Jesus Christ or SMNI only. Ito po ay issue ng buong sambayan ng Pilipino. Niloloko po tayo ni Risa Hontiveros. Pinatatawag si pastor sa Senado dahil meron daw nagbibintang sa kanya ng ganito, ganoon. As of today is inaasahan siya at obligadong mag-appear bukas sa pagdinig para sagutin sa wakas yung mga akusasyon. Suot ang puting t-shirt na may tatak na Justice for Pastor Apollo Kibuloy, daan-daang suporta ng Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy, ang nagsama-sama sa Liwasang Bonifacio, sa Maynila kahapon. Ito'y upang iprotesta ang umano'y panggigipit sa kanilang leader, na inosente umano sa lahat ng bintang sa kanya. Kanina ay inihayag ni Senador Risa Hontiveros, na tuloy ang pagdinig sa susunod na Senate hearing, sa mga isyong ibinabato kay Kibuloy. Pero kahit tinanggap na ng kampo ni Pastor Kibuloy ang pinadalang subpoena ng Senado, wala pa ring pasabi kung dadalo ang pastor sa pagdinig. As of today is inaasahan siya at obligadong mag-appear bukas sa pagdinig para sagutin sa wakas yung mga akusasyon laban sa kanya. If he does not appear tomorrow, isa-cite ko sila in contempt at ipaaresto. Inanunsyo naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang paghahain ng kasong sexual abuse at qualified human trafficking laban kay Kibuloy sa Pasig City at Davao City Prosecutor's Office, na nauna nang ibinasura mismo ng Prosecutor's Office ng Davao City. Mahirap magsalita tungkol sa mga nangyayari, pero alam naman natin na mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga at mababangga at tatamaan. Sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong Maghahain din ng petisyon ang DOJ sa Korte Suprema, para ilipat ang kaso ni Kibuloy mula sa Davao, papuntang Metro Manila. Samantala, pirmado na rin ni Remulla ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Kibuloy, na ayon sa impormasyon ng gobyerno, ay nasa bansa pa rin. May paliwanag rin si Remulla sa mga bintang na mabagal ang paggalaw ng kaso ni Kibuloy, kahit pa wanted ito sa Amerika, at nasa most wanted list sa FBI. Problema kasi nito, pagka nagkaroon na ng extradition at saka namin ipa-file ang kaso, baka sabihin na hinaharang namin ng extradition. At mabuti na ho na magkaroon din ng hustisya yung humihingi ng hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po ito nangyari. Maraming salamat kay SOJ Remulla for finally acting decisively on this matter. Pero mas higit na pasasalamat sa mga naglakas loob na magsalita, sa lahat ng mga tumestigo at mga patuloy na nakikipag-ugnayan sa opisina ko para magsiwalat ng kanilang katotohanan. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. Mabuhay ang bansang Pilipinas na pinakamamahal nating lahat. Ang huling pag-akyat ko sa entablado na naghahayag ng saloobin ay naganap mahigit 20 taon na nung ako'y kumikilos pa bilang leader aktivista at leader ng Communist Party of the Philippines sa Isla ng Panay bilang tagapangulo ng bagong alyansang makabayan. At yun po ay sa panahon ng pinapabagsak at pinapatalsik namin ang gobyerno ni Joseph Estrada. 2001, noong January, ang huling akyat ko sa entablado bilang tagapagsalita sa urban operation ng CPP, NPA, NDF para kalabanin ang gobyerno, palitan ang pang-aabuso, at ang kasama ko noon ay siya ngayon ang nilalabanan ko. Sapagkat after 2001,
idineploy po ako sa National Operations Command ng New People's Army at nag-underground po ako. Mula sa hayag at legal na aktivista na kumikilos sa ilalim ng Communist Party of the Philippines, lalo na sa organisasyon ng bagong alyansang Makabayan at Bayan Muna, ako po ay bumabalik ngayon para sumama sa totoong demokratikong boses ng sambayanang Pilipino. Hindi ko lubos maisip na muli akong aakyat sa entablado at magsasalita ng mga pagkakamali sa gobyernong pilit kong niyakap, pinalikan at tinulungan sa pagtitiwalang magiging matino ang gobyernong ito. Iniwan ko ang madugo at marahas na buhay ng isang rebelde. Pinalikan ko ang totoong demokrasya na siyang dapat kayakap ng mamamayan sa pagtindig sa katotohanan na hindi po dugo, armas, pagpatay ang dapat na pamamaraan upang marinig ang boses ng mamamayan, upang abutin at kamtin ang matino at may prinsipyo at hindi nanunupil na uri ng pamahalaan. Pero, mukhang nagkakamali ba kami? Nagkakamali ba ako? Hindi. Sapagkat tama lamang na nandito tayo, hindi para manawagan ng karahasan, ng dugo at pagpatay, kung hindi upang iparinig sa mga nakaupo sa gobyerno ngayon na ang kanilang tungkulin ay dapat pinapakinggan, nirerespeto ang karapatan ng mamamayan. Kaya tama ang inyong panawagan, ang panggigipit na nangyayari ngayon sa SMNI, ang paglabag sa mga karapatan individual ni Pastor Kibuloy na mga anchorman sa SMNI, ng mga tagapamahayag, ay palatandaan ng isang problemang nagaganap sa loob ng kasalukuyang gobyerno. Palatandaan ito na may dapat tayong punain, at ang pagpupuna sa gobyerno sa pamamagitan ng mapayapang paghahayag at pagtitipon ng mamamayan ay hindi pagre-rebelde, kundi tungkulin ng mabuting mamamayan sa kanyang bayan at sa kanyang kapwa-tao. Hindi natin kailangan humawak ng armas, manawagan ng karahasan at pabagsakin ng gobyernong ito. Subalit hindi rin pwedeng manahimik tayo at magsawalang bahala sa gitna ng paglapastangan sa mga karapatan ng mga taong tumutulong sa gobyernong ito. Hostisya! 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 Tama po kayo, mga kasama. Si Pastor Kibuloy, ang SMNI,
si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, hindi po sila mga kalaban ng mamamayan. Hindi po sila mga kalaban ng gobyernong ito. Sila ay bahagi ng totoong demokrasya na tumutulong para maging matino at maayos ang ating pamahalaan. Ang problema natin, nakikita ko at gusto ko itong bigyang pansin sa araw na ito. Una, sino man ang nakaupo sa gobyerno mula sa presidente pababa, ang kanilang kapangyarihan ay hinihiram lamang nila sa mamamayan. Hindi nila yon pagmamay-ari. Kaya tama lang, ang kapangyarihan at kalayaan ay dapat maibalik sa taong bayan. Pangalawa, na gusto nating bigyang pansin, sino lang sa mga may nagmamay-ari o kaya mayroong media network sa ating bansa ang naglakas loob na isiwalat ang katotohanan tungkol sa terorismo ng CPP, NPA, NDF at buong tapang na nanindigan katuwang ang pamahalaan. Hindi ba ang SMNI lang at si Pastor Kibuloy ang nanguna na tulungan ang gobyernong ito upang ipagtagumpay ang ating laban sa terorista na grupo ng CPP, NPA, NDF. Pero maraming salamat na rin sa iba't ibang grupo ng media na nandirito. Nakita ko kanina ang ABS-CBN nandito, ang DWIZ, at iba pa, PTV4. Lahat ng media ay nandirito. Bakit natin sila kinikilala sa kanilang pakikipag-isa? Sapagkat ang huling panahon na tumahimik ang media at hindi na ipagtanggol ang boses, kapakanan at karapatan ng mamayan ay nangyari noong 50 years ago nang may martial law na idiniklara ang tatay nito ni Bongbong Marcos Jr. Ayaw nating manumbalik muli ang mga pangil ng martial law at panggigipit sa ating bayan. Justisya! 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 Mantakin ninyo, mga kababayan, 2044 pa po ang batas effective na may franchise ang SMNI at alam nila na hindi po ito tatanggapin ng Senado na makakapasa ang kanilang pagtanggal ng batas na nagbibigay pahintulot until 2044 sa franchise ng SMNI. Ano po ang ginamit nila? Ginamit nila ang National Tyranny Commission, NTC. National Tyranny Commission. Mga tuta ng ganit at sakip na politiko, lalo na sa Kongreso, at walang bayag, walang paninindigan, at pinabayaan lamang ni Pangulong Marcos Jr. ang ganitong kalagayan sa pang-aabuso ng NTC, National Tyrannical Commission. SMNI ibalik! SMNI ibalik! SMNI ibalik! SMNI ibalik! SMNI ibalik! Yan ang ating sinasabi na nagkakaroon ng tinatawag na selective martial law. Kung sino ang hindi kursunada ni Martin Romualdez at ng kanyang mga kasabwat, gagamitin ang puder at koneksyon sa Pangulo at Kongreso
including ang paglapastangan sa mga karapatan at konstitusyon ng mamamayan. Kaya ang huling ihahabilin po namin sa inyo, this is no longer about Pastor Kibuloy only. This is not about Kingdom of Jesus Christ or SMNI only. Ito po ay issue ng buong sambayan ng Pilipino na kung kaya nilang gawin ito, ang paglapastangan, ang pagsupil sa SMNI kay Pastor Kibuloy at sa lahat ng naninindigan for good governance, transparency, and accountability in government, walang dahilan na ganun din ang gagawin nila sa iba pang magiging matapang na lalaban sa CPP, NPA, NDF at sa pulok na politika nila. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio. Pero nagkakamali sila. Hindi kailanman ang pasensya ng mamamayan ay pwede mong pigilan. May limitasyon ang pagpapasensya, ang pagpakumbaba ng mamamayan. Darating tayo sa dulo na hahatulan itong mga ganit na politiko ng galit, ng daluyong, ng sambayanang Pilipino na nagkakaisa. Siyak na mangyayari yan. Yan ang daloy ng katotohanan sa kasaysayan. Mabuhay ang SMNI, mabuhay ang mga media na nagkakaisa, mabuhay ang katarungan. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.